Nagbabalik ang ulat bayan. Namataan ang warship ng China sa maritime drills ng Pilipinas, US at Japan sa West Philippine Sea. Sa kabila nito ay umabot sa Bashi Channel ang aktibidad sa pamagitan ng air patrol na unang pagkakataon sa ilalim ng MMCA. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mismong si National Security Advisor Eduardo Anyo ang nagsabi na hindi uri ng agresyon ang Transparency Initiative ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Moreover, transparency has helped reframe the WPS not as an isolated bilateral dispute but as a broader challenge to international norms and the rule-based order. Target din na ma-institutionalize ang transparency sa WPS para hindi masayang ang mga pagsisikap sa mga nakalipas na taon at may pagpatuloy sa mga susunod na administrasyon. Teritoryo at saka sovereign rights kasi natin ito. Hindi natin ito pwedeng ipamigay. No? Ngayon pa na nakita natin ang buong suporta ng sambayan ng Pilipino. Sa kabila ng mga bangayan kamakailan, hindi magbabago ng pamaraan ang Philippine Coast Guard sa pagsasapubliko ng iligal na aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas. Para sa akin, wala namang naging advice or directive for us to tone it down or to parang baguhin yung pananalita pagdating sa issue ng West Philippine Sea. One message with many voices. All of us have different roles to play. Nagsagawa naman ng air patrols bilang bahagi ng ika-15 multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense Force. Tampok dito ang FA-50 jets ng Philippine Air Force, maging ang Cessna Caravan aircraft, Super Tucano at Sokol helicopter. Nakasamang lumipad ng P-8A Poseidon aircraft ng Estados Unidos at P-3 Orion Patrol aircraft ng Japan. Ito ang unang beses na nagkaroon ng aktibidad ang MMCA sa Bashi Channel na isang strategic waterway sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas mula sa Mavulis Island sa Batanes na maaari pang masundan. We are now trying to go in the direction of having a 360 capability not only for domain awareness but even for operations and MMCAs. This would allow us to cover more area of our maritime domain. Kasabay nito ay ang sama-samang paglalayag sa West Philippine Sea ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at ang guided missile destroyer USS Dewey ng US Navy. Kabilang sa aktibidad ng cross-deck landing o paglapag ng AW-159 helicopter ng Philippine Navy sa USS Dewey. Ipinamalas din ang pag-asinta ng 30mm automated gun system at machine gun ng BRP Antonio Luna sa isang live fire exercise. Ito ang ikalawang MMCA ngayong taon na isinagawa mula February 20 hanggang 26 na pinapalakas ang interoperability ng magkakatuwang na bansa at pagsusulong ng maritime security. May isang barko ng PLA Navy ng China ang namataan pero hindi ito nakahadlang sa aktibidad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.